Nako, mukhang lumalakas na yung bagyo. Ma, baka mapadpad po yung bubungan natin. Oo nga eh, ang lakas na ng hangin sa labas. Parang kailangan na natin ng mga pabigat. Ma, alam ko na po. O ano? Siton na lang po ilagay natin dun. Ha? Ha? Ayoko nga. Tsaka bakit ako? Di naman ako yung pabigat dito ah. Ikaw na lang kuya. At bakit naman ako? Ha? Kasi ako yung bunso dito. Mas magaan kaya ako sa'yo eh. Ay, di na gets. Baguio Experience. Aray. Okay na ba? Konti pa. Oh, ayan. Okay na ba yan? Ipihit mo pa. Ipakanan mo. Mas lumalabo eh. Oo na. Teka lang. Oh, ayan na anak. Malinaw na. Breaking news. Breaking news sa ating ulat panahon. Ito ang Balitang News. Magandang umaga sa atin mga kababayan. Narito na nga ang nagbabagang balita na kani-kanina nga lang ay napaso pa ako sa balitang ito. Anyway, narito na ang update sa ating ulat panahon na kamakailan lang ay pumasok na sa area of responsibility ang bagyong nagngangalang Kuan. Ang bagyong Kuan ay tinatayang aabot sa signal number 5. Signal number 5? Oo, tama ang narinig ninyo at itong bagyong Kuan nga ay tatama sa buong Kabikulan. Buong Kabikulan? Oo. Tama ulit ang narinig ninyo at asahan na ito ay maglalandfall na bukas ng alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon? Ay hindi. Hindi na lang hapon. Umaga na lang kaya ha? Tsaka kanina pa kayo ha? Kayo na lang kaya ang mag-report dito ha? Pwede patapusin nyo muna ako ha? Anyway, yan ang ating ulat panahon at ako po si Pulgoso, nag-uulat Balitang News. Alam nyo ba nung bata pa ako, tuwang-tuwa ako kapag may paparating na bagyo. Alam nyo na, walang pasok, tsaka kasi pagkatapos bumagyo ang daming nagsisibagsakan na buko. Oo, maraming puno ng nyug dito sa probinsya namin. Fun fact! At speaking of puno mga lodi, alam nyo ba na napakalaking tulong ng mga puno? Kasi kapag mayroong bagyo, sila yung humaharang sa malakas na hangin. At kinokontrol ng mga puno ang pagbaha at paglandslide ng lupa. Kaya mga lodi, panatilihing masagana ang puno sa inyong lugar ha. Yun lang. So ibig sabihin po Kuya Ton, safe pala dyan sa inyo tuwing may bagyo? Hindi pa rin? Bakit po? Posible kasi na mabagsakan pa rin ng puno eh. Grabe, ang dilim, nakakatakot. Ang OA mo naman, talagang madilim kasi brown out. Hindi, madilim kasi gabi na. Ay hindi ha,
Madilim na kasi dumidilim na paningin ko sa'yo sa kaoehan mo ha. Tumigil na nga kayong dalawa. Bumabagyo na, nagbabangayan pa rin kayo. Mukhang mapapadpad na yung kalahati ng bubong natin. Hala tay, anong gagawin natin? Kumalma kayo, hindi yan maaano ng hangin. Mahigpit kaya ang pagkakatali ko niyan. Ay, napadpad? Hala tay, babahain yung loob ng bahay natin. Ma, natatakot na po ako. Halika kayong mga anak, manalangin na lang tayo. Father God, tulungan niyo po kami. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan. Kami po ay nananawagan sa inyo. Nagabayan niyo po kami hanggang sa pagtila ng malakas na hangin at ulan. Salamat po Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Yay! Wala nang bagyo. Thank you Lord. At pagkatapos nga bumagyo, sunod na ginawa namin ay ang maglinis ng paligid. Tulad ng paglilimas ng tubig sa loob ng bahay. At sa labas naman ay ang pagliligpit ng mga natumbang puno. At ako naman bilang bata, imbis na makatulong, inatupag pa ang paglalaro. Whee! Kuya, tingnan mo ko. Whee! Bagay sa'yo. Kulang na lang saging, mukha ka ng unggoy. Ikaw nga kuya, kahit walang saging, mukha ka talagang unggoy eh. Ha? Anong sinabi mo? Isa kang matching. Halika nga dito. Talagang bata ka. Si kuya, unggoy. Ha! Alam nyo guys, tayong mga Pinoy, ano man ang mangyari, umaraw man o bumagyo, likas na talaga sa atin ng pagiging masiyahin. At kahit ilang bagyo pa man ang dumaan, palagi tayong maging matatag. At syempre, manalig tayo sa Diyos. So paano mga Lodi? Kita-kits na lang ulit sa next video. Bye-bye!